Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Luke chapter 16 verses 19 hanggang 23. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. What happens after death? Ano ba ang nangyayari pagkatapos mamatay ng isang tao? At ang kwento ng Panginoong Hesus po dito ay nangungusap patungkol po sa reality ng afterlife. Ano po? Kasi sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, "And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment." So ibig sabihin po, ang kamatayan darating sa lahat ng tao. Ano po? Kaya dito makikita po ninyo mahalaga itong kwentong ito na ipinakita ng Panginoong Hesus, yung magiging kalagayan ng tao pagkatapos niyang mamatay. So ang death po is the violent separation of our spirit to our body. So ganun pong mangyayari sa tao po pag naghiwalay na po yung espiritu doon po sa ating katawang laman, ay wala na pong buhay yung ating pong physical body. Kaya kahit anong gawin po dyan, wala na pong pakiramdam yan. Pero po yung ating espiritu, dahil tayo po ay spirit being, may pupuntahan po yan. Ano po? Kaya mahalaga po maintindihan natin yung magiging destinasyon ng ating pong espiritu. Ngayon, sa kwento pong ito, meron pong contrast na makikita po tayo. Ano po? Dito sa buhay ng lalaking mayaman at doon sa pulubing si Lazaro. Ano po? Yung mayaman po ay sagana siya sa buhay na ito. In other words, maganda yung naging buhay niya. Pero sa kabilang buhay naman, siya ay nagdusa. Ano po? Si Lazaro, naghirap siya sa buhay na ito, pero sa kabilang buhay, siya naman ay lumigaya. Ano po? Ngayon, may dalawa pang posibilidad na pwedeng mangyari sa tao. Ano po? Unang-una po, malungkot. Yung naghirap ka na sa buhay na ito, pagdating sa kabilang buhay, maghihirap ka pa rin o magdurusa ka pa rin. Nakakalungkot po yun. Pero mas maganda sana, ako'y naniniwala na posible po ito, no po, na maganda yung naging buhay mo dito sa lupa at maganda rin yung iyong pong buhay doon po sa kabilang buhay. At yan ay nakasalalay, ano po, sa pagkakilala natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kasi masusumpungan lamang po natin ang eternal life kung makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yun po sinasabi ng John chapter 17 verse 3. Kaya yung John chapter 3 verse 16, napakahalaga po niyan kasi malinaw na yung taong sumampalataya sa Panginoong Jesus, hindi na siya mapapahamak, kundi siya'y magkakamit ng buhay na walang hanggan. At ang tinutukoy na buhay na walang hanggan po doon ay kasama po yung buhay natin sa kabilang buhay. Kaya alam niyo po, dito rin sa kwentong ito ng ating Panginoong Hesus, pinapakita niya na may dalawang destinasyon ang tao pagkatapos mamatay. Unang-una po, si Lazaro, dinala siya doon po sa place of comfort. Dito po sa Tagalog Bible, sabi diyan, siya'y napunta sa piling ni Abraham sa langit. Ano po? Kasi malinaw naman po na yung mga Old Testament saints, ano po, bago namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus, ano po, doon sila dinadala sa piling ni Abraham. Ngayon, ang malaking tanong, tayo mga believer ngayon, kung sakaling tayo mamamatay, saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo diretso po sa langit. Malinaw po yan ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Sabi ni San Pablo, to be absent from the body is to be present
with the Lord. So wala pong alinlangan po yun. Automatic po yun na pagka ang believer namatay, pupunta siya sa piling ng Panginoon. Ngayon, malaking tanong, ano naman yung pinuntahan nitong lalaking mayaman? Yung pong place of torment, yung hell, na kung saan binabanggit sa Matthew chapter 25 verse 41 na ito po yung eternal fire na inihanda ng Diyos para sa mga anghel o sa mga demonyo na nagkasala. Kaya originally, mapapansin ninyo, maging ang Diyos, hindi niya hinihanda po yung impyerno para sa tao. Kaya huwag niyong iisipin na ang Diyos, gustong-gusto niya ang tao pumunta sa impyerno. Hindi po. Ang tao po ay mapupunta lamang sa impyerno kung hindi niya tatanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At tandaan niyo po, hindi sana siya mapaparusahan sa impyerno kung siya ay tumanggap sa mabuting balita. Kaya yan ang nakakalungkot. Ang Diyos natin mapagmahal po. Ayaw niya tayong mapahamak. Malinaw po sa Bible po yan. Ang mahalaga, tayo po ngayon, na buhay pa, ay makasumpong na ng buhay na walang hanggan dito pa lamang sa lupa. Upang pagdating sa kabilang buhay, assured tayo na tayo po ay nasa piling ng Panginoon. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.